Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ano tayo mga kababayan ko? Main content tayo, no? Pero bago lahat, may mga nagpapareact ng video sa atin. Unang-una muna dito kay Ma'am Jennifer, no? May pinasa sa akin siyang video. Ma'am, hindi ko pwede i-play to kasi violence ito eh. Meron dito yung binubugbog yung ano, yung babae. Pakinggan niyo yung sound. Ano? Uy! Uy! Babae yung binubugbog eh. Ay, ako natawa. Hindi ko alam kung ano yung reason. Kamu ba Ay, hindi pala babae, bading pala. Tapos tuwan-tuwa pa yung mga bumubugbog. Uy, ayaw! Ayaw! Jeng, bumpam. Uy, ayaw! Ayaw! Hindi ko masyado papakita kasi ano. Nabubusa ko abay. Dili ka, pungko dito. Deliver oy ka. Bading to, di ba? Luwa ka mar. Kamu ba nabubus ba? Hindi ko alam kung ba't bigla nilang ano ko baka susuntokin eh. Hindi ko alam bakit binugbog nila eh. Ayan, binubugbog na naman uli. Hindi ko masyado pwede i-play, ha? Pero ano ba yung reason nito? Ano man Japon ninyo oy. Evan! 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 Lugi kulatan ng tao mo. Girit na ganin ninyo. Oy, girit ninyo na ba? Tuwan-tuwa. Ano ba naman yung mga taong yan, ano? Anong ano nito? Anong konteksto? Bakit nila binugbog? Tingnan natin yung comment. Hindi, ano eh, mga, hindi ko alam yung dialect eh. Anyway, next video. Ito naman ay galing kay Mark Kevin Kalutong. Tingnan nga natin tong video na to. Ito, feeling ko medyo paranormal ito eh. Play natin yung video ha. Ang caption, nakakilabot, may tumulak na ewan. Bago mangyari to, si Ate Christine Salgado Cardenio. Ito mga nakaraang araw, may nagpaparamdam na sa kanya. Ano sa tingin nyo guys? Tingnan natin. Ayun, yun yung tumulak. Tinulak ba yun? Tinitingnan ko yung paa eh. Nababagalan ba ito? May playback speed. Sabihin nating tinulak ba siya? Ito ha, magpapaka-skeptic ako. Magpapaka-skeptic ako kasi nakikita ko ito ha, yung upuan kasi nandito. Ito obserbasyon ko lang naman ha. Hindi ko sinasabing peke, pero obserbasyon ko lang kung titingnan mo. Pupunta si ate dyan, aalisin niya yung upuan, 'di ba? Aalisin niya yung upuan. Tapos, tingnan niyo yung mukha ni ate ha. Parang tinitingnan niya na yung babagsakan niya eh. Parang pinag-aaralan niya na saan ako babagsak. Diba? O, sabay gaganon siya.
Hindi ko nakikitang tinulak eh. Kasi nung una, anong diwa, bakit inaalis mo yung upuan doon? Unless na may gagawin ka. Aalisin mo yung upuan, hindi ka naman, dahil uupo ka ba? Ganun ba yon? Inaalis mo yung upuan, hindi ka naman uupo sa upuan eh. Tapos tinitingnan mo na kung saan ka babagsak, oh. Hindi benta sa akin. Ngayon, kung totoo man yan na tinulak siya, wala naman akong magagawa. Pero, yung aalisin mo pa yung upuan doon, tapos titingnan mo kung saan ka babagsak. Sorry ha, pero skeptic ako dito sa video na to. Hindi, kayo, bumenta ba sa inyo yon yung ano na yon, yung ginawa ni ate na yon? Anyway, proceed tayo dun sa main content, mga kababayan. Oy, baka bukas wala akong ano ha. Wala akong pang 2:00 or pang shoutout. Pero sa gabi meron akong special sa gabi. Pero tingnan ko baka makagawa ako ng pang-umagang video. 'Di ba? Pero feeling ko wala akong magagawa eh. Kasi may pupuntahan kami nila Sir Lance. 'Di ba? So, ito main topic tayo, no. May nagrereklamo daw. Palitan ko na daw yung topic ko. Ayoko nga. Hindi, mahina na lang ang views mo eh. Palitan mo na yung topic mo mahina. Eh di pabor sa inyo yon kung mahina ang views ko. 'Di ba? Sa 2:00 naman, may iba naman akong topic ng 2:00. Anyway, ito na yung sa KMJS, no? Ito yung pinasa sa akin. Ang title ng video, Tawag Daw Mula sa Kabilang Buhay. May nag-call mula sa kabilang buhay. Tingnan nga natin, mga men. 3 dekada nang nangungulila sa ama, sina Marisa, Marian at Sandy. Hanggang isang araw, Mukhang keypad pa yung cellphone ah. Wait lang ah. Kailan ba original na inere to? 2019 original na inere. Sige, play natin. tanggap ng tawag na kanilang ikinagimbal. Naniniwala ka ba na maaaring makausap ang mga patay? May iba, nakausap daw nila ang yumao nilang mahal sa buhay sa panaginip. O hindi naman kaya sa pamamagitan ng Spirit of the Glass. Pero ang magkakapatid na ito, ang ama na mahigit 30 taon na raw mula nung yumao, nakausap daw nila sa telepono. Ayos ah. Mario? Matagal na nga namin siyang pinagluluksa. Pag nagtirik kami ng kandila sa pinagtitirik na rin namin siya. Tapos biglang may tumawag nga na nagpakilala na siya nga daw yung papa namin. Umiiyak ako na nanginginig. Posible nga bang makausap ang Ayos nasa yun ah. kabilang buhay? Ang magkakapatid na tubong Misamis Oriental na sina Sandy, Marian at Marisa, pagkaulila sa ina, sunod naman silang iniwan ng kanilang amang si Mario para ito'y magtrabaho. Kinakausap niya kami ang kuya ko. Sabi niya, babalik siya. Sobrang sakit din po kasi, lalo na sa akin kasi, parang may pagka-papa's girl. So nung wala na siya, parang hirap kasi walang father image. Din wala rin yung mama namin. Si Mario naging minero sa Compostela Valley. Nung una, nagpapadala pa raw ito ng tseke sa kanila. Pero natigil bigla ang sustento. Kahit sana malayo siya, kahit hindi niya man kami puntahan, dapat pinaalam niya na, mga anak, nandito lang ako. Kung gusto niyo man akong hanapin, nandito lang ako. Lumaki kami na may dinadala sa dibdib na bigat talaga, galit sa kanya. Hanggang nabalitaan na lang nila, nagka-land 1989, matagal-tagal na rin pala, no? slide sa minahan kung saan nagtatrabaho ang kanilang ama. 8 hindi kilalang bangkay ang kanilang nakuha. May 13 gold mining tunnels ang iniulat na nag-collapse dahil sa landslide. Nag-collapse. Yun, sa Diwalwal daw. Masakit po. Nawala siya na hindi man lang niya tinupad yung sinabi niya babalik siya.
Ang bangkay ni Mario, pinangambahang kasama sa mga natabunan sa minahan. Ang anak ko ba yun? Naku po, ang mga apo ko. Madali sa amin natanggapin na wala na siya kasi hindi din naman namin naramdaman talaga yung presensya niya. Pag masayahin kayong pamilya, mamimiss mo talaga yung ama mo. Pero kung hindi, katulad nung sa amin, parang wala naman akong nararamdaman. Siyempre, mas Pero ako, lumaki ako sa tatay ko, no? Na sabay share ng buhay eh. Hindi, may share ko lang. Pero nung namatay yung tatay ko, hindi ako naluha. Hindi, siguro dahil stricto kasi ang tatay ko eh. Alam mo nung tatay ko, pagka nandyan ang tatay ko, pasahan kami, no? Eh, nag-aaral ako sa Manila. Tatawag sa akin yung tatay ko. Pupunta ako dyan, bibisitahin kita. Eh, yung kasama dahil stricto yun. Ang gagawin ko naman, aanuhin ko siya. Tuwan-tuwa yung mga kapatid ko sa Mindoro kasi aalis sa kanila, mapupunta sa akin. Ako naman, aanuhin ko naman ang tatay ko, kukumbinsin ko naman na mag-stay doon. Bantayan mo yung negosyo natin dyan, baka mamaya ninanakawan na tayo. Ay, oo nga, sige, hindi ako aalis dito. Tapos tatawag sa akin yung ate ko, galit na galit. Ano naman ang pinagdadaldal mo doon? Bakit hindi na matutuloy umalis? Wala lang. Hindi, kasi pag ganyan ng tatay ko, alam mo yung parang tumutuloy ako sa alambre. Yung parang, lahat kami magkakapatid, ganun kami. Parang hindi ka makahinga na lahat ng kilos mo, laging mali. Laging nakakaisip ng issue. sakit po talaga kasi walang magulang na gumagabay sa amin. Mga na-achieve namin sa school. Hindi kami aakyat na lang sa status kasi wala pong magulang. Naiingit kami sa ibang bata. Kung nandito ka sana, hindi namin mararanasan yung hirap ng buhay na pag may problema kami bilang bata na kailangan namin sana ikaw. Yung mangingisda, sumama. Wait ha, 1989 namatay yung tatay nila. Wala pang cellphone nung araw. 'Di ba? lang ako kasi kita ko kasi na makakain ako doon, tapos may pira pa. Tapos pag sama ko doon, nakasira ko ng 400. Hindi na lang ako mag-aaral nito. Dito na lang ako, mabubuhay na ako dito. Masama man ang loob sa kanilang ama, ipinagdasal pa rin daw nila ang kaluluwa nito. Patay na talaga siya. Tinanggap na lang namin. Kaya every time na pumupunta kami sa sementeryo, pag dumadalaw kami sa mama namin, pagka nagtitirik ng kandila, sinasama na rin siya sa pagdadasal. Hindi na-recover yung bangkay. Tapos ang 3 dekada, biglang nakatanggap ng tawag sa cellphone si Marisa mula sa isang unregistered number. Hello? Ang narinig nila sa kabilang linya, boses ng isang lalaki. Mario? Mahigit 3 Ayos, dekada mula nung pinaniniwala ang buhay na natabunan sa landslide sa Minahan ang ama ni na Marisa na si Mario. Nung isang araw, bigla na lang nakatanggap siya ng misteryosong tawag. Hello? Mario? Posible nga bang makausap ang patay? Matagal na nga namin siyang pinagluluksa. Pag nagtirik kami ng kandila sa pinagtitirik na rin namin siya. Paano nangyari yun? May tumawag nga na nagpakilala na siya nga daw yung papa namin. Nanginginig talaga ako. Sinubukan ng aming team na i-trace ang may-ari ng numero at natuntun namin ito sa Lupon sa Davao Oriental, si Jason. Narong number siguro. Sa kanya, meron daw siyang kinupkop na isang lalaki noong dekada 90 at ang pangalan daw nito, Mario. Mabait, tsaka simple lang. Hindi siya nagnanakaw. Kaya namin siya pinagkakatiwalaan dito. Sinamahan ni Jason. Tsaka isa pa, ito ha, matagal, let's say nakasurvive yung Mario. No? Nakasurvive yung Mario doon sa Mina noong 1989. Paano niya nalaman yung number ng anak niya? Di ba? Iso ng aming team sa kinaroroonan ng Feeling ko coincidence lang ito. tukoy niyang Mario. Ay, kayo po si Mario. Ako po, Ano po ang apelido niyo po, sir? Antipala. Mario ito. Mario? Ang Mario na nakausap ni Marisa sa telepono, hindi multo ng kanilang ama, kundi kanilang ama mismo. Buhay! Paano nalaman yung number?
Masakit parang pati pag hinga ko kasi namimiss ko talaga sila eh. Masama naman ang ginawa pala ni Kuya. Ba't inabandonan niya yung mga anak niya? At paano nalaman yung number? Ganda sana umuwi kasi sabi kong makita ang mga anak ko. Pero wala akong pira. Kwento Kahit naman, na. taong 1989, nagka-landslide sa Mount Diwalwal sa Compostela Valley. Yung kubo namin, dito kami, yung leaking doon sa kabila, bumagsak yun. May nakaganong bato. Yung bumagsak yung putik doon sa kabila. Akala ko naman ano na. Totoo pala. Ngayon, ang tanong, paano niya nalaman yung number? Gumanyan. Kung mamamatay man ako, kawawa yung mga anak ko, hindi na ako makauwi doon. Ang dami kasi kasama ko na mamamatay, baka ako patay na yata ako nito. Parang nandilim paningin ko noon kasi naano ko sa laking bato. Himalang nakaligtas si Mario. Ano yung pinakamalalang nangyari sa Ito, halos nabiyak to. Ito, suka ko ng dugo. Hanggang nagpasya siyang lisanin na ang minahan at nagtungo ng Davao kung saan niya nakilala si Jason. Wala man silang ibang kabuhayan. Sabi ni Mama, mahilig ka naman sa bundok, magtanim ka dyan kung anong gusto mo, hindi na kami manghihingi. Kahit ano, basta mabuhay lang kayo. Hanggang ngayon, dito pa rin yan. Nagkaroon siya ng pangalawang asawa pero muli siya nabiyudo. Kaya si Mario mag-isa na lang ngayon. Nagsisisi talaga kung bakit pumunta ako dito. Hanggang ngayon, hindi na ako nakabalik. Sana ako naman ang mag-alaga sa kanila hanggang sa mag-asawa sila, lumaki sila, makapag-aral. Yun sana. Inabando na yung Tala, si Jason, tinulungan si Mario na hanapin ang mga anak nito sa FB. Facebook. Hanggang nakausap na nga ni Jason si Marisa. Biglang may nag-message sa akin. Kilala mo ba si Mario Antipala? Sabi ko, opo, kapangalan po yun ng papa ko. Tapos sabi niya, buhay pa siya, nandito siya sa amin. Sa ngayon, ako ang nag-aalaga sa kanya. Kasi may sakit siya ngayon na kami na Parang naman yun, kung kailan lang nagkaroon ng sakit saka tatawagin yung mga anak, no? Tsaka isa pa, meron na palang KMJS naman. Alam na pala from the very beginning na hinanap pala muna sa FB. Bago, minsan di mo alam yung mga pinapalabas ng KMJS kung talagang bibigyan na lang ng ng parang kababalaghan na istorya nabigla kami. Pero mula pala noon, hindi pa rin sila nagkikita. Nito lang Biyernes, tinulungan ng aming team sina Sandy, Marian at Marisa na marating ang Mount Diwalwal para balikan ang minahan kung saan inakala nilang natabunan ang kanilang ama sa isang landslide. Ang hindi nila alam, doon din tutungo nung araw na yon si Mario. Sinilip ng magkakapatid ang nakakandado ng tunnel na ito kung saan nangyari ang landslide. Baka pagkikita na, scripted din yan, Yun po yung butas. Si Mario naman, papunta rin sa lugar pero wala siyang kamalay-malay na ang kanyang mga anak na mahigit 30 taon niyang hindi nakita, makakatagpo na niya. 8 hindi kilalang bangkay ang kanilang nakuha. Ang anak ko ba yun? Hanggang nagwakas ang 3 dekada nilang pangungulila sa Yan ang mga gustong-gusto ng mga utak teleserye, no? Oh! isa. Parang galit yung iba, no? Tatay Mario po. Yung lalaki, galit yata yung lalaki. Miss ka namin, ang tagal na. Huwag ka namin humintay. Bumigay din si Kuya. Napatawad ko naman siya. Nung hindi ko pa siya nakita sa personal, parang nandito pa yung sakit at pero nang dinaramdam ko. Oo nga naman, hindi naman kasi madali yon, 'di ba? Ba't nga naman iniwan niya yon? Alam niya na may mga anak siya na naghihintay sa kanya.
Ba't mas 30 years? Tiniis niya yon, men. Kung tutuusin, walang kapatawaran yun eh, no? Pero siguro mahal din talaga siguro na yung tatay na. Naging drama-rama na tayo sa gabi ah. Nung nakita ko siya, wala na lahat yung mga ano kasi Misleading yung title eh. mako yan eh. Kung matanggap nila ako, di, pinapatawad na nila ako. Kailang naman, mas mabuti nga, magkasama-sama kami ulit. Pero ngayon naman na yun, nakita ka na namin, napatawad ka na namin pa. Yung pagkukulang, napunan na pagkaroon ng ama, yun pala, nandito siya, yun, masaya na ako. Anyway, yun lang pala yun. Akala ko naman kung ano. So, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. Bye-bye.